Tod ka sir no, una-una mong pagpasalamat ani nga kay gayunan nga matagaan po kinimog time no nga ma-interview ka. Lagi kay labi na ako usagos nga tigpaminaw gud kanimo. So sukat pa kaniadto no, kuwa kong kalimot high school ko niadto. No magkadungog gyud ko nga naira gyud ka gibansagan ka nga Tugs Nyaw King no. Sikat di kay ka diri sa kasal. Tugs Nyaw King. Tod sir, kalit ka nga nawala sa ere. Kumusta? Unsay nahitabo to diani sir? Grabe hayas ay sa high school pa day ka naminon na ko tiguwangan na gyud na ako ba. Bitaw. Okay. Sige, actually di ay tuod nawa ako dito, that was way back 2013. So naglangyaw ko naganimi ka Australia. So na ako karon diri sa Australia, no, na ako Sydney. Namalan no that time. Onya dayon kaloy sa Ginoo na okay raman sad mi dinhi. So maotong nagstay na gyud mi for good. So nagani ko dinhi, I was a student on student visa. No, kaubad ako ang wife. Onya mag 11 years na mi karon diri sa Australia. So from being an international student, so hinay-hinay, narbaho, eskwela, din trabaho, hangtod nga na permanent mi, hangtod citizen mi. Onya kaluoy sa Ginoo, grabe nga grasya sa Ginoo pabor ubanan sa among pagpaningkamot o paghampo. We own businesses here now in Australia. So we have our cafe and restaurant business here. And mag-expand mapod mi puhon. And then we also own migration businesses na there is Australia, our main office in Sydney, and naata diya sa Pilipinas mga 7 na ka satellite branch na to. Atong main office nas Cagayan de Oro. So ga-process tag mga all kinds of visa para sa Australia, labi na gid ang mga student visa kay mo man na ako ang kuan sa una adventure na ako, no, akong journey. So at least ma-share nato sa atong mga kababayan, no, nya ihatag nato sa ila kung sa atong kaibalo para pod mamahimo po silang successful pag-abot ni sama sa namo, no, nga from being a student to now an entrepreneur here in Australia. Sir, ako lang karon sir nga nihawa ka sa ABS, wala pa to nasirado ato nga time. Yan kag Australia. Nihawa na ko daan kay kabalo ko magsarado man. Di ba tao joke lang ay. Nagsawa ko to for the personal reason. Actually katong nga time nga pagbuwan sa wanted palangga, no. In fact, dili makatuo ang management nga maghawa ko kay mao lagi na napato sa peak yun, pero actually grabe na gid ang peak adto kadto mura na to gulahi gamay sa peak na. Onya kalit lang nag-decide mi sa akong asawa unsa may maayo because we have children as well, no, nami mga anak, and then kabalo man gid tag unsay mga galastuhonon dana. Onya nindot man sa radyo, lami man gyud kayo, sikat ka, mailhan ka, pero kuan lang gyud kaning gitan-aw man gyud namo ang kaugmaon sa mga bata. So mao to nangita gyud mi asa mo adto. We've tried US, unfortunately wala mi ma-approve dito, and then we tried Canada, medyo lisod ang mga dokumento. And then naka-approach sa amo regarding Australia na mag-student visa kay dali ra daw, which is true, no. So medyo dali ra gyud nya legal man daw mag-work while ka-study nya duha lang ka adlaw ang eskwela kada semana nya makatrabaho na daw kada rest of the days na ko apites kayo, no. So nasa kong mind na to bisan lang magtihugas ang plato sa Australia okay ra. Okay, liman nimo tag $20 ang sweldo, $25 per hour. Di mo to ni sukol ko, mo to naabot mi din sa akong pangandoy sa una nga kanila ka Australia bisan tihugas plato di. Karon gitagaan man gid noon may restaurant din di praise the Lord, no. Salamat sa Ginoo. Pero karon sir no nga okay may naman imong kahimtang, pero napay mga time nga murag mingawon gihapon ka ni atong labi na naka sa radyo sikat kay ka sir, no? Di ka basta-basta maingon nato nga icon gyud ka. Bitaw. Naagyod labi na tong bago lang pag-abot namo dinhi, no. In fact nag-apply gani ko one time og kaning mura og kaning mobile DJ dinhi. So nadawat jud ko actually gyud, pero dako offer ato per hour nako 30 kape ng oras. Unya dayon mo tong ipananghid na kong asawa, magira man mi og mo grab daw ko adto, di na lang pog ko. Nag-ana na lang ko white flag surrender ko. Mo tong wala ko mobalik trabaho. Mura bag gibiyaan naman ko na ako di ang kinabuhi sa radyo niya pag-abot rin mo lang gihapon nagani mi sa kalugar
para new beginning, no, something new na everything kailangan bago unya way nakailan na mo, way nakailan nako kayo. Di man pari agud diha sa Cagayan de Oro sa una, diha sa tong lugar kay syempre medyo kuan kaning unfair sa akong wife ba kay syempre public figure kayo ko niya kung wife pod syempre personally makuan pod siya, syempre di man na malikayan labi ng nature sa akong trabaho, no. Dili man ta chick boy, may isa chick boy daw ko, di man ko chick boy. Ang mga babae may magkuan-kuan di langan mapugos pod ta wita alay. So wala to, so mo tong isa rason ang yung mga anak nga future nila, then kami pod para kaning patas among kinabuhi nga naami sa usa ka bagong lugar nga bago among kinabuhi dinhi. So we're so glad and tama ang among desisyon, no, nga among gihimo nga nag-ani mig Australia. Sir, pero prior sir, no, nakasulod ka sa MOR niya to, Wanted Palangga, na ila ka nga tog singaw king unsay kinabuhi nimo before, sir? Before sayo kay ko nag-DJ when I was 19 years old, when I was in college in Davao, eskwela ko UM Davao, and then nag-apply ko sa sa FM station dadto, and then 19 years old pasang mga second year college siguro kwadto. Niya dayon naundang ko gradyo kadali, nagnegosyo kay negosyante man akong ginikanan that time. Akong papa medyo nagsakit, so nagtabang mi sa business, and then from there adto ko Cagayan de Oro from Davao. So mo to pagabot ko Cagayan de Oro nanimpalad, no, from nothing, as in nag-anha lang gid diha unya wa gyud na una na akong trabaho dayon. Nakatrabaho dayon ko, nag-apply ko og radio, so nadawat ko. Okay lang ba i-mention ako ang station? Yes, sir. So nadawat ko sa GMA Campus Radio. So mao din to sa campus humanad to, nagbalhin ko sa gikuha ko sa Wild FM. Mao na niya akong pangalan sa Wild FM at tumor Daddy Dane man siguro. Unya dayon nag-stop ko after Wild ang negosyo ko, daghan kong naging negosyo, nag-tracking ko, nagukay-ukay itong mga sapatos sa unang mga nana. So mayo gito, naglambo among business that time. Niabot lagi itong panahon nga nag-abot ng mga Koreano diha, so medyo pigado na. So mao tong nag-shift ko into tracking business. Then after that mao na po nga time nga gitawagan ko sa ABS-CBN, no. So si Anhing Boy Negro, mao gina ko amigo sa una, Wild FM pa. So mao tong naman ako naman siya sa ABS. Siya nga doy, pwede ka mag-ani dito sa ABS kay kuwaon ka na mo as mo ni muna. So ako mag-expectar nga unsa man to, di katupon nga time medyo lain na sa negosyo kay mo lagi itong nanay kupitin sa dagan. So ni sulod ko sa ABS-CBN sa MOR as a DJ, and then that time napato si Anhing Wiwi, no, Janice Mall, napato siya at that time. And then pag-abot ato dayon, mga pila lang siya ka months lang siguro, mo to na wala siya as direct supervisor sa radio. So mo to ako naka-take over diretso that time. So I was a radio supervisor that time as OIC in charge sa MOR Cagayan de Oro. So dito na dayon hangtod na uban na namo sila si Bernie Bitok, sila si dagan mi nga grupo, lam na Jepoy. Grabe gito ako so that time during the time nga katong ako nag-supervise diyan na. And then dito na dayon tong Wanted Palangga and all. So as in grabe gyud to ka mingon ta phenomenon gyud to nga time, mga siguro naglast og mga about 6 to 8 years nga murag ang among events na may mga sadsad murag kada gabi way putol. So as in very memorable na mga experience katong panahon na. And it was for me it was a big parang accomplishment nako sa akong radio life. So mo to ang kuan, mao na akong kinabuhi sa una. So nag-college, nag-negosyo, dayon nag-radyo. So mo to naabot ko sa ABS-CBN.
Sir, karon sir, no, ako mong pagpasalamat din sa mga itagaan minug time but daghan pa kabalumin no, nga daghan pa kaog mga importante pod nga himuon. Sir, katong mga gipangmingaw sa imuha no, imong mga fans diri sa Cagayan de Oro og lakip na ko sa mga dapit nga maabot gid sa signal nitong time nga grabe ka sikat katong wanted palangga imong mensahe ngadto kanila sir. Okay. Yes. Daghang salamat no during my time sa radio sa mga fans na ko diya mga fans gabi gid. Ito sa akong mga listeners sa una, mga avid listeners na ko. I know daghan kay to sila sa una. Even pag abot kay nako Australia na pagyapoy nakaila bin ako wala nakaila Ginoo ko pagsakay na kog trainer last Daddy Aldrin man ako Ginoo ko na pagyabot din ni. So daghang salamat kay sa inyong suporta before dili ko mahimong Daddy Aldrin that time di ko mahimong tugs nga king kung wala gid mo. Thank you kaayo sa inyong support that time and even until now there are some messages I got from my messenger no. Daghang gyapon dad kano sa ka magbalik din ni mo na. Then how I wish no maybe someday why not no. Basig sa laing radio station na mag-guest ko di apon makabalik ko din na. Okay, but daghang salamat kaayo and syempre sa katong time nga napata sa radio ang ato ramang yung tumong adto is maghatag kalingawan ninyo impormasyon no mao ra man gid na ato ang kalipay maputo ang amo ang achievement nga daghan po ay nahimuot og nalingaw sa among programa. So again, thank you so much. Sige sir, salamat sir, salamat. Okay. Welcome. Thank you. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.